project pa ba ang hahanapin natin bago kayo kumilos? Pilipino, ilang bulsa pa ba ng mga politiko ang pupuluhin nyo bago kayo gumalaw? Ito na po ang pinakahihintay natin, mga kababayan. Ngayong araw na ito, tayo po ay nananawagan para wakasan ang korupsyon, para palayasin si Romualdez at pababain pag-resign din itong si Bongbong Marcos. Huwag po kayong maniniwala, mga kababayan ko, na si Bongbong Marcos ang nakadiskubre ng mga flood control project na yan. Wala po yung katotohanan. Dahil noong nakaraang taon din po, nandito ako, hinahanap ko kay Bongbong Marcos yung sinasabi niya sa kanyang SONA na 5,500 flood control projects. Dumaan yung baha, pinahapo mga kababayan natin. Sa kamay nilaan, halos sa lahat ng tao ng Pilipinas. Wala pong flood control. Mga multong flood control ang meron dahil ninakaw po ng mga politiko ang budget. Hindi lamang po mga kontraktor, mga district engineer ang kailangan nating palagutin. Palagutin po natin ang mga politiko, ang mga kongresista, lalong higit yung mga pumipirma sa budget, lalong higit itong si Mr. President dahil siya ang pumirma ng budget. Hindi po pwedeng wala siyang alam dahil siya ay may pananagutan sa lahat ng ito. Alam niyo po kasi mga kababayan, kung tutuusin sa laki po ng korupsyon, sa laki po ng mga ninanakaw nila sa gobyerno natin, maraming eskwelahan na po ang dapat na ipagawa niyan. Maraming mga infrastruktura na po dapat ang naituloy-tuloy sa pagpapagawa. Subalit lagana po ang korupsyon at itong mga politiko natin ang nagiging busog na busog. Kaya ngayong araw po na ito, mga kababayan, inaadyayahan ko po kayo dito po sa EDSA Shrine. Wakasan natin, tutulan natin ang pandarambog sa ating bayan. Palayasin natin, pag-resignin natin itong si Bongbong Marcos na isang magnanakaw. Alam niyo po, mga kababayan, ang gobyerno natin ngayon ay masyado na sa pagnanakaw, masyado ng korap. This is the corrupt government niya, mga kababayan. Lalong-lalo na yung ating 2025 national budget, ang pinaka-korap sa kasaysayan. Hindi po pwede na wala po silang pananagutan dyan. At ang pumirma sa national budget na yan, naging batas at naging bulok at kurakot si Marcos, si Bongbong Marcos. At ito pa mga kababayan, ibabalik na daw nila yung budget ng PhilHealth. Ang kakapal ng mga mukha. Kung hindi pa kayo nabisto ni Ka-Eric, kung hindi pa kayo nabisto ng mamamayang Pilipino, tama! Hindi nyo ibabalik yan. Nagdrama pa siya, brother! Nagdrama pa! Kung hindi daw presidente, pupunta daw sa rally. Tarantado! Sira ulo! Bugok! Magnanakaw! Magnanakaw! At hatulan ka ng mamamayan! Tsak, magaganap yun! Akalain mo, ikaw yung pinagraralihan, tapos pupunta ka sa rally. Makapalang mukha! Ganyan kakapalang mukha ng magnanakaw na si Bongbong Marcos. We agree! Napakapalang mukha. Pupunta daw sa rally. Napakasinungaling. 4 na taon na po, mag-4 na taon na itong si Bongbong Marcos, pero wala po tayong nakikitang pagbabago. Ang nakikita lang po natin at nalaman po natin ay ang malakiang korupsyon sa kanyang administrasyon. Dapat po talaga natin pagbayarin itong si Bongbong Marcos. Pagbayarin! Pagbayarin! Ang mga magnanakaw! Unang-una si Marcos at si Romualdez, pagbayarin! Pagbayarin!
Yes! Marcos at Romualdez palayasin pag-resignin. Nagpalit man mga kababayan ko ng Speaker of the House. Yan po ay Zarzuela lang. Correct! Zarzuela! Sila din yan. Dahil ang pundo, kontrolado pa rin ang asawa ni Romualdez. Mukha lang ang pinalitan. Ang target, pondo pa rin ang taong At bayan. malusutin si Romualdez at si Saldico upang pagtakpan na nila ang krimen. Hindi tayo papayag ng ganyan. Hindi talaga. Panagutin, pag-resignin. Kaya ang panawagan, brother, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Isa pa! The people united Will never be defeated. The people united will never be defeated. At brother, dyan ka muna. At ngayon nakikita na ng sambayanan ang hanay ng mamamayang Pilipino. Lumalakas, lumalawak, lumalaban. Lumalakas, lumalawak, lumalaban. Lumalakas, lumalawak, lumalaban. Go ahead, brother, Pira. Kailangan panagutin natin itong mga congressman na ito. Yung anak ng presidente, si Sandro Marcos. Kasi puro tanggi yung tatay mo na walang alam sa korupsyon. Anak ka, hindi mo man lang nasabi sa tatay mo. Ang nangyayari sa Kongreso. Brother, ang tawag ngayon sa kanya, anak ng teteng naman eh. Anak ng teteng! Pag-resignin yung mga yan. Tama. Kayo magkakamag-anak, kayo ang nagtatakipan. Itigil natin mga kababayan ko. Ang korupsyon na yan nasa isang pamilya, sa ilang politiko na pupunta. Ang pera ng bayan. Magpinsan, mag-ama, magtiyuhin, magkapatid, mag-asawa. Nako mga kababayan, ginawa ng bilikasan nila kung sa mga Ilonggo pa, naging bulugasan sa mga lilintian ang gobyerno. Sila po ang nagnanakaw ng pera natin. Tama, magnanakaw. Kailangan panagutin. Bongbong Marcos, pakinggan mo. Bongbong Marcos, pakinggan mo ang sigaw ng sambayanang Pilipino. Dito tayo pumunta sa Luneta. Dito tayo pumunta sa EDSA Shrine. Yes! Yung mga nasa Luneta, hayaan nyo sila doon. Sa liwasan, hayaan nyo sila dito. Sa EDSA Shrine kayo pumunta. At nandito, brother, ang mga vloggers, mga independent media, kayo na ang manawagan, Occupy EDSA. Ang panawagan ay tumatagong mo. Nandito ang tunay na laban. Yes! At syempre mga kababayan ko, suportahan po natin yung ating mga kapatid na vloggers. Sila po ang naglalabas ng tunay na katotohanan. Kung makikita nyo po yan, 1 oras, 2 oras, 3 oras, tuloy-tuloy po yung pagla-live, walang cut-cut. Ngayong nagbaga na to, may nakita na po ba kayo dito na mainstream media? Wala! Tingnan nyo yung mga kasinungalingan nyo, mainstream media. Brother, pabalik ka, i-reserve ang boses mo, i-move natin ng konti ang ating sound system para maiwasan ang feedback para swabe ang pirata. Sige po, mamaya po ulit. Maraming salamat. Isang bagsak! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Romualdez layas! Romualdez layas! Ayun. Maraming salamat po.